Yan, welcome dito sa Bentech. Susubukan na natin, susubukan ko na yung ink na nabili ko dito sa Shopee, itong LNC brand. Ayan, LNC brand. Matagal ko nang nakikita to sa Shopee. Ang ginagamit ko yung isang brand, no, yung Inkrite. Kaya lang nitong mga nakaraang araw, no, buwan, ay hindi na sila ma-locate sa Shopee. Pero alam ko meron pa sila sa Lazada. Since talagang sa Shopee talaga ako namimili, kaya sabi ko baka okay tong LNC. Kaya yan, sinubukan ko na. Bumili na ako. Then, ang ginagamit ko pa ring ink sa black ay yung original ink. Kasi iba yung formulation ng black ng Canon, no, naka-pigment ang Canon na black, pero hindi siya pwedeng i-compare dun sa mga third party na pigment na ginagamit natin sa Epson. So ito yung aking printer, no. Yan, Canon G1010. Almost 2 years na ata o magti 3 years na itong Canon G1010 ko. So far so good. Hindi pa pinapalitan yung kanyang printer head. So, eto, since nung nabili ko, eto pa rin yung printer head niya. Yan. Tapos, kinonvert ko na rin na naka waste tank, no? Naka external waste tank. So, kasi sa Canon, kung makikita nyo, dalawa yung hose. Yung hose na yan, isa sa black, isa sa colored, no? Kasi ang head niya ay magkahiwalay. Unlike sa Epson, na integrated, no, kasama yung black and colored, no, isang head lang. Kaya pag may nasira na isang nozzle, kahit anong linis nyo, kahit anong gawa ninyo, no, head clean, tapos yung mga tips and tricks, no, yung mga hinihigop ng syringe, ginagamitan ng cleaning solution, ayaw pa rin, no, pag mga ganun na. Kung okay pa yung forge, no, tapos okay yung cupping station, no, walang singaw, no, kailangan nang magpalit ng printer head. So, eto, susubukan na natin kasi mayroon pang laman na may laman pang ink, no, yung aking mayroon pa siyang Inkrite, tsaka yung black stay as original ink na yung ginagamit ko diyan, no. Kasi ino-observe ko rin, no, kung magtatagal ba yung replacement ink, kasi alam naman natin kung gaano kamahal ang original ink compare sa mga tulad nitong LNC at saka yung Inkrite. Maraming magdi-disagree, no. Minsan kasi tinatap up ko na lang yung ink. Pag pares dye, kahit magkaibang brand, minsan ganun ang ginagawa ko, pero magkakaroon siya ng difference sa kulay, no, pag nag-print ka, no, maaaring maging light, maaaring maging dark kasi iba yung formulation niya. Yan, tulad nung dati, original ink yung ginagamit ko, then nilagyan ko ng Inkrite. Medyo naging light yung kulay. So inadjust ko na lang sa color correction. Yan. So ito lang ang ang mababa, yung level ng ink. Itong magenta, no, itong magenta, okay pa yung cyan tsaka yellow. Yung magenta ang konti ang ink, ang level, no. So dito gagawin ko, no, i-test print muna natin kung maganda yung Inkrite pa, no. Bali, ang gagawin ko pala, ito lang yung muna ipapalitan ko since okay pa to, mataas pa yan. Uunti-untiin ko na lang, pag bumaba yung level nito, lalagyan ko na lang ng yung matitira dito sa LNC. So, yung matitira sa LNC, yun na yung gagamitin ko. Then, yan. Natin. So, test print muna tayo, no, mga ka-printing, no. Test print muna tayo. Then, lalagyan natin ng LNC. Yung magenta lang muna. Then, sa mga ibang araw, no, kung sakaling naubos,
lalagyan ko naman ng ibang ink, no, ng ibang color. Yan, so mag-test print muna tayo bago natin lagyan ng ink. So yung ginagamit nating photo paper ay RC Satin, no, ito RC Satin, Kuyi RC Satin photo paper. Ayan siya. Yan, Easy Photo Print EX yung application na gagamitin natin, no. Meron din yung mga color settings, no. Yan, no. Yan, no. Pwede nyo i-enhance. Yan, brightness, no. Contrast. Exit. Then print na natin. Open muna natin yung printer. Turn on muna natin yung printer, no? Turn on. Then turn on. Yan, Easy Photo Print EX, no? Sa Canon Easy Photo Print lang. Yan. Yan, nag-i-initialize. Alagaan lang natin yung printer, no, tatagal, pero wala talagang forever na printer. Masisira at masisira yan kahit gaano pa kaingat. Tsaka meron niyang may counter yan, no, may counter print, no. May buhay din yung printer head, hindi yan forever. Basta ma-maximize nyo lang yung printer ninyo, no. Kung masisira niya ba yung printer head, no, kung mabilis niyang masisira o magkakaproblema. Kasi Inkrite yung ginagamit natin, no. Magti 3 years na, okay pa rin. May mga time na nagkakaproblema. May mga time na nagkakaproblema pero nakukuha pa, no. Nagagawa pa nung syringe, no, yung hinihigop sa likod, then head clean, nagagawa pa siya. Bumabalik pa uli siya sa dati, sa magandang kondisyon. So ito na. Ayan. So ngayon re-refillan na natin ng ink, pero sa pagkakataong ito, hindi ko siya ita-top up. Hindi ko ita-top up. Bagkos ay i-drain ko muna o aalisin ko yung ink nung eto, kalahati na kasi, no. Aalisin ko yung ink. Yan, aalisin ko yung ink. Hindi ko siya ita-top up. Pero pwedeng top up. Baka sa susunod na i-top up natin, no. Yan. Yung susunod naman na color, baka i-top up ko na lang, no. Pero itatry ko muna to, no. Kasi bago pa lang, no. Hindi siya. Kasi yung Inkrite na subukan ko na top up lang, no. Wala namang nangyari dun sa printer head. Okay naman siya. Yan. So ito yung niyang naka-Inkrite, original black ink, Inkrite yung colored. So hindi to sponsor video at hindi rin to yung typical na manufacturer Syempre, alam naman natin na kapag hindi original ink yung ginamit natin, wala nang warranty yung printer, no. Kung talagang particular kayo sa warranty, no, huwag kayong maglalagay ng third party ink, no. Ang recommended nila, no, ng manufacturer, yung genuine ink. Since kasi itong channel ko para makatipid, no, budgetarian kumbaga, no, nasa inyo yan, kung gusto niyo subukan to,
or mag-stick kayo sa Genuine Ink, no? Tsaka yung mga maliliit na printing business, syempre hindi yan, lalo na dun sa lugar nila, no? Pag ang market nila, hindi naman ganun kaganda yung, kumbaga, hindi ganung, may kakayahan, no? Na gumastos, no? Lalo na yung mga depressed area, no? Maraming mga printing shop na maliliit dyan. Siyempre, yung price nila mababa. Ay kung Genuine Ink, no, paano sila kikita nun? Eh, dapat mataas ang presyo nila. Pero kung ang lugar mo naman at maganda yung location ng shop mo, no, depende kasi yun. Kung may kakayahan yung mga customer mo dun sa paligid, dun sa community, mas mataas yung presyo mo. Kasi kung mataas ang kuha mo ng mga, ng mga supplies mo, no, siyempre, alangan namang ibenta mo ng mas mababa. Ngayon, kung mas mababa yung services mo, syempre bumabawi yan sa mga sa mga materyales, no. Naghahanap sila ng alternative na mura para meron pa rin silang tubo. Ngayon, sa mga estudyante, no, na talagang tipid, no. Kumbaga, hindi naman talagang ganun may kakayanan na bumili ng original ink, no. Ito yung ginagamit nila para makaraos dun sila sa mga project nila, term paper, no, thesis. Yan, kasi kung original ink, tas ang dami kang ipiprint, baka libo na yung magastos mo, makakabili ka na ng isang printer. Pero yung ganitong ink, no, yan, no, eto, wala pang 300 to eh. Pero madami ka nang mapiprint dito kasi ang dami nito eh. Yan. Yan, pero ayan, kailangan nyo lang mag-ingat, no? Tsaka, pansin ko lang na sa mga printer, dapat iwasan natin maglagay ng sobrang nipis na papel at yung may lukot na sa dulo. Kasi pag nag-jam yan, isa rin yun sa dahilan kung bakit nasisira yung printer, no? Umiipit sa head, umiipit yan dun sa may gilid ng printer head, no? May mga bakal na yan dun. Ang tendency pagka gumalaw ang head, no? Na-deform. Pag na-deform yun, sisingaw dun sa cutting station, hindi na magpiprint ng maayos. So, alisin na natin. Ito. Ayan. Alisin natin yung yan. Pero actually, meron pa yung ink dito sa hose, no? Hindi mo maaalis lahat yan. Para mahirap higupin. Mahirap higupin. Nako, hindi mo siya mahihigop. May division pala, na may division yung tangke. May division sa loob. Ayan, may division. May division sa loob, hindi basta makapenetrate tong So, wala tayong magagawa kundi top up na lang natin, no? Top up na lang natin yung ink kasi meron siyang division. Baka merong function yan, bakit ganon? Hindi siya talaga na hollow, no, yung lang talaga siya, pure na tangke lang kasi may division sa loob. Yan, hindi makakaano yung hose, hindi makakaano. Hanggang dito lang sa ibabaw, hanggang dyan lang sa ibabaw may division, no. Ayan, may division yung loob. Hindi makakaano yung hose. Yan. Kasi pag hinigop ko sa likod yan, sa waste hose, maalis din pati yung itong yellow. Tapos, mauubos yung yellow, tsaka puno pa. Sayang eh. So, sa palaran na lang, no? Ita-top up na lang natin. Then, siguro sa ibang araw, i-vlog natin, no? Kung marami na tayong na-print. Kung magkakaproblema,
kung magkakaproblema ba yung printer head na colored. Wala tayong problema sa black kasi yun pa rin, no? Ito pa rin yung gamit natin. Kasi hiwalay naman ang printer head na ng Canon, hiwalay ang black at hiwalay ang colored. Yan, ito lang di ako sigurado kung pigment to o dye. Wala, hindi ako sigurado kung pigment to. Wala naman nakalagay dito sa likod. Ito yung original ink. Yan. So, ilagay na natin, no? Walang way pala para ma-drain. Kung gusto nyo i-drain, lahat madi-drain. Eh, ako nanghihinayang ako dito, puno pa. Yan. May ano siguro sa loob. Ayun nga, oh. Nakasealed. Yan, yun, butasan natin. Yan. Then, isalin na natin. Top up na lang. Yan, top up na lang. Yan. So siguro head clean natin, no, para yung ink ay umakyat dun sa head, no. Hindi pa magbabago yan kasi hindi pa totally yan eh. Mawawala yung ink right, no, dun sa pinaka ano, printer head. Maintenance, then punta tayo dito sa head cleaning. I-deep cleaning ko na lang. Colored lang. Then start. Nag-cleaning na yan, no? Then, ang kagandahan niya, no, naka-external waste tank na ako. Dito na pupunta yung waste ink. Dito na pupunta. Pwede rin ko sa Epson. O pwede naman mag-DIY, no, kahit ano lang eh. Kahit ano lang siya. Kahit plastic bottle lang, no. Then, ang kagandahan nito, presentable, tsaka ano, meron na nilagayan ng ano, ng syringe, no, in case na may problema, nandito lang, no. Ang kagandahan lang, no, kaya niya yung makapal na papel. Kahit yung 300 GSM, kaya niya. Pero, dun sa test na panood ko, 275 GSM lang yung ano, ginamit. Ayan. Then mag-test print tayo ulit after nyan. Mag-test print tayo ulit. Ayan, test print tayo ulit.
Kung gusto nyo rin bumili, no, ilalagay ko na lang dyan sa tag product. Tsaka meron akong mga compile store, no. I-check nyo yan kasi meron tinatawag na YouTube shopping, no. Merong special YouTube voucher, no, na matatanggap, no. Maaring males yung item, lalo na yung mga malalaking amount, no. Yung mga printer, no, may tablet pa ata ako dyan na tinag, no. Tsaka yung mga printer, no, meron yang may discount yan pag nag-YouTube shopping kayo, nag-check out kayo through YouTube, no, at makakatanggap kayo ng YouTube voucher. Yan. Parang nung mga nagkakaubusan ng ng RC Satin. So mag-stock na kayo, no? Stock na kayo kasi sigurado naman yung quality ng RC Satin. Whether pa yan, Kuyi or yung Yasen. Yan, kasi ako itong Kuyi ginagamit ko eh. Tsaka itong Kuyi RC Satin, kahit sa L120, no, pag na-modify mo yung shark teeth, tapos ayan, pag tinanggal mo, na-modify mo yung shark teeth, maganda yung output, no. Kayang i-feed ng L121, kahit yung L3210, tsaka yung similar model. Kasi yung mga printer na yan, hindi niya kaya yung mga makakapal na papel. Kung gusto niyo nung makapal na papel, no, mag-upgrade kayo ng printer sa Epson, yung mga L8050, no, yung dating L805, tapos yung mga similar model na L8050, no, yung mga A3 size na kaya lang mas pricey siya, no, compare dito. Ito, ang kapresyo lang nito L121. Yan. Same pa rin, no. Di pa nagbago. Yan. Yan, same pa rin. Yan, i-update ko na lang kayo, no, kung sakaling marami na akong na-print. Tapos nagpalit na, gamit na natin na halos lahat yung LNC na ink, no, na isali na natin. I-update ko na lang kayo kung masisira ba yung printer head ko na color dito sa Canon G1010. Ang ginagamit ko pa rin, no, original ink for black. Matagal naman maubos to kasi ang laki ng bottle, no. Eto, hindi ko lang alam to, no, kung ano pag gagamitan ko nito. Kasi isang set yung nabili ko eh. Yan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Wag nating kakalimutan na mag-subscribe dito sa Bentech. Yan. Maraming salamat.